Ang pinaka-problema ko sa room ko ngayon ay yung pagiging dual purpose nito. Minsan studio, madalas kwarto. Ibig sabihin, yung room kung saan ako natutulog, ito na din yung nagiging studio ko once na nagpipilm tayo ng mga videos natin para sa mga YT contents natin. Plus mo pa, yung pagiging maliit ng kwarto na to, talagang problema yan. Kaya sa video na to, kagaya na nababasa nyo sa title, gagawa tayo ng room makeover gamit-gamit yung mga Temu products sa pinadala sa atin. At kung napapaisip ka kung legit ba tong Temu, malalaman natin kung ano yung mga product na makukuha natin dito at i-share ko rin sa inyo yung mga bagay na ayaw at nagustuhan ko rin sa Temu app. At panoodin nyo ng maigi kapare ko itong video na to dahil mamaya meron akong ibibigay sa inyong balita na for sure magugustuhan ninyo. Anyway, tara pag-usapan natin. So hindi ko na kayo bibitinin para sa mga kapare ko na lagi dyan sumusubaybay at nauuna sa mga video natin para sa inyo to. Paunahan lang to mga kapare ko. Meron kasing binigay si Temu na 5,000 worth of bundle voucher na pwede nyong gamitin once na una nyong gamit ang Temu. Kailangan nyo lang tong i-apply, mag-register sa Temu app, and then kapag mag-checkout na kayo ng mga gusto nyo nyong bilhin, kinakailangan nyo lang apply tong voucher code na to at matik na magkakaroon kayo ng 5,000 pesos of voucher. So para magamit to, kinakailangan nyo lang i-apply tong voucher code na to na kanina nyo pa nakikita or kaya scan this QR code para makuha ninyo yung inyong voucher. So tandaan ninyo mga pare ko, paunahan lang to kaya kung gusto nyo mag-try mag-shopping dito kay Temu, gamitin nyo na agad kapare ko yung code na to dahil kung hindi ako nagkakamali, isa or tatlong tao lang yung pwede magkaroon ng 5,000 pesos of voucher. So gamitan na ninyo ngayon pa lang kapare ko. Anyway, kagaya na nakita nyo kanina habang nag-i-explain ako, ay may nakita ko yung tatlong package. So yun yung tatlo na worth of 10,000 pesos na product ni Temu. So magkakasama sila mga kapare ko pero take note, iba't ibang mga shop kay Temu yung pinag-orderan ko ng mga yan. Ibig sabihin, hindi po iisang shop lang yung pinagkuhanan nito. So sa tingin ko, warehouse-based itong Temu, maaring lahat ng mga sellers nila ay merong iisang warehouse lang at kapag may umorder, pinagsasama-sama na lang nila yung mga package para isahang shipment nila. So hindi to confirm, speculation ko lang mga kapare ko. Anyway, simulan natin yung unboxing sa product na to. Sa loob nito, halos lahat ng mga maliliit na products sa binili ko ay nasa loob na nito mga kapare ko. Kagaya nitong collapsible storage organizer. So yung idea nito mga kapare ko, pwede natin siyang buuin para maging isang storage box or kind of storage box. So malambot yung corners niya kaya pwede natin siyang i-bend or ibalik sa dati kapag hindi na natin gagamitin. So ito nga pa rin tatlong size niya, isang medium, large at saka isang small mga kapare ko. So maganda naman yung quality nito para sa akin at gusto ko rin yung idea mismo or yung purpose mismo ng product na to na kung saan kapag hindi ko siya gagamitin, pwede ko siyang ibalik sa dati. At yeah, space consuming yun unlike dun sa mga matitigas na box. Yun nga lang, hindi siya ka-durable unlike ng mga box na medyo matitibay talaga or malalaki. So yung next naman is itong banana light. So itong banana light kapare ko is just a light lang talaga. However, hindi siya kagaya ng ordinary light na ginagamit natin or mga LED light. May kasama na nga rin pala tong hook na merong adhesives na kung saan kapag gagamitin natin siya, kailangan na lang natin idikit sa wall and then pwede na natin siyang isabit doon as is na lang kapare ko. Ang maganda dito, pwede natin pagganahin tong ilaw na to sa dalawang way. Pwede natin gamitin ng battery which is tatlong AAA battery lang and then meron din tayong way na kung saan isaksak natin siya sa ating charger at isaksak natin sa ating outlet and then yun, pwede na natin siya pagganahin as is lang kapare ko. Which is nice. Next naman mga kapare ko is itong ating drawer organizer. So bala itong mga kapare ko is just a plastic container set. So kung kayo yung kagaya ko na merong mga drawer or meron kayong malalim na drawer, kagaya ko na merong Alex drawer which is medyo malalim-lalim talaga to, kinakailangan nyo na itong mga organizer na to dahil unang-una, access nyo agad yung mga gamit nyo at hindi siya mapupush dun sa pinakaloob once i-open nyo yung drawer ninyo. Mas maganda ba to dahil ma-organize nyo yung mga ballpen, bariya, or kaya charger, earphone, etc. ninyo dito kapag gagamit kayo. By the way, yung pinili ko nga palang set dito is 16 pieces set dahil hindi ko naman kinakailangan ng masyadong madami. Anyway, yung sumunod naman sa package natin is itong bedsheet set. Bali, yung bedsheet set na to is combination lang siya ng kumot, pang-cover ng kama, and also punda. So, wala namang special dito bukod dun sa quality niya. Okay siya at para siyang same ng mga ginagamit ko na bedsheet set dito sa bahay. Next naman sa package natin is itong curtain. So, usually, curtain lang talaga yan na medyo makapal yung texture. And then, sumunod naman dyan kapare ko is yung ating mousepad. So dito mga pare ko, the same siya ng mga mousepad na meron ako dito which is a oversized mousepad. Ibig sabihin, ito yung pinakamalaking version ng mousepad na madalas nating ginagamit. Pagdating sa quality nito, the same siya ng mousepad na madalas kong ginagamit dito at nakikita nyo sa mga gaming test natin dahil ito ay naka-rubberized material which is pwede nating hugasan or washable mousepad na rin ito. Which is yun yung isa sa mga preferred ko na mousepad type. Anyway, doon naman tayo sa pinakamalaking package na pinadala sa akin. So dito mga pare ko, yung laman nito ay yung ating rack organizer.
So bali itong rack organizer na to is fully metal yung kanyang material sa ginamit dito. Although yung stopper niya is plastic, which is natural lang talaga na plastic dahil kapag metal hindi natin siya maayos basta-basta. Pero in overall, pagdating sa base, pagdating sa halige or dun sa foundation mismo ng rack, metal na siya kapare ko. And then yung presyo nito sakto lang mga kapare ko. Alam ko meron pang mas cheaper na option pagdating sa mga rack organizer dito, pero pagdating kay Temu, ito yung pinaka nakita kong affordable and also medyo maliit yung sizing at gustong gusto ko dahil hindi ko kinakailangan na sobrang laki na rack organizer para sa kwarto. Usually maliit lang talaga dahil maliliit na gamit lang din yung ilalagay ko. Kaya ito is a perfect combo pagdating sa setup na gagawin natin sa kwarto. Anyway, ngayon alam na natin yung mga package na dumating dito. Ngayon, simulan na natin yung operation room makeover. At simulan natin sa pagsisetup nitong ating rack organizer. Sa pagsisetup nitong rack organizer mga para ko, hindi kayo malilito for sure yan dahil napaka-basic lang tandaan and also sundin nitong manual na kasama sa kanya. So lahat naman nandito na yung mga materials, yung step by step and also yung mga kinakailangan yung i-prioritize na gamit. Pero ang pinaka-suggestion ko dito mga kapare ko ay dapat tanggalin nyo muna lahat ng mga gamit dun sa box para mas makita ninyo kung ano yung mga kinakailangan yung ikabit at kung ano-ano pa. So inabot ako dito ng 15 minutes para i-set up kapare ko yung full na rack organizer. So bali dito natin ilalagay yung ating rack organizer, yung winawalis kong part dito and then aalisin natin yung stand. At ganito yung magiging itsura niya after natin siyang i-set up sa part na to. So bali inalis ko dito yung stand at nilagay ko na dito kapare ko yung collapsible storage boxes natin. So dito sa mga collapsible storage box, ilalagay natin dito yung mga boxes natin ng phones, mga maliliit na filming equipment, kagaya na lang ng ating mini monitor and then ng mga batteries. Dito ko na rin ilalagay kapare ko yung mga game controller natin or kaya yung mga fake plants natin na madalas yung nakikita once na nagsushoot tayo ng mga videos sa mga top down shot videos natin. Dito ko na rin sila ilalagay para nasa isang place na lang sila. And then after natin mag-decide kung ano yung magiging position talaga ng storage boxes natin sa ating rack organizer at ipaglalagay yung mga gamit na kinakailangan ilagay dito, ito na yung naging overall na itsura niya after nating i-set up lahat. As you can see, mas malinis at mas maganda and also organized na unlike before na meron lang nakalagay dito na stand and then that's it. Unlike ngayon na meron na tayo ditong rack organizer and then nandito na rin sa loob yung mga kinakailangan natin kunin, so mas mabilis na siyang kunin once na magpe-film tayo. At kung i-rate ko tong combination ng rack organizer natin at saka ng ating collapsible storage box, ay bibigyan ko sila kapare ko ng 9.5 each out of 10 na rating dahil nagawa niya yung pinaka-purpose nila and also bumagay siya doon sa setup natin, which is para sa akin, nice yun. Next naman na sinetup natin dito is yung ating drawer organizer. So ito yung before, pero technically hindi talaga ito yung before. Ito yung before nung nililinis natin yung mismong drawer ko kasi marami talaga nakalagay dito, kaya medyo sabog-sabog na yung gamit or sabihin nating exaggerated na yung dumi nito, no? Kasi kapag ginagamit ko naman siya, maayos naman siyang tingnan. However, ngayon kasi gusto ko ipakita sa inyo yung before and after, kaya medyo madumi to. But anyway, ito yung before at ito naman yung after nating i-setup dito mga kapare ko yung ating plastic organizer pagdating sa ating drawer. As you can see, mas maganda and also mas naging intact, mas naging okay at organized na rin yung mga nakalagay na gamit natin kanina, kagaya na lang na itong mga wires, earphone and also yung ating mga ballpen and notebook, which is nagustuhan ko talaga kapare ko. Bali yung curtain naman na kasama natin ay ilalagay ko yan dito sa gitna nitong gray natin na curtain dito para magkaroon sa ng layering, parang gray, black, and then gray. So dapat dito kasi yan dito siya sa may mga bronze na to. Bali ang layer nito is brown, black, and brown. However, yung range nung mismong binigay sa atin na curtain ay hindi ganoong kahabaan. Ito siya. Ito. And I hope abot siya. Piling ko abot naman. Yan, abot naman siya. So, abot siya dito. So, ito yung kinalabasan nung inad natin yung black na curtain dito sa setup natin. And as you can see, hindi ganong agandahan yung itsura niya dahil pang dalawang kortina lang talaga kasi siguro to. Just I said, improvise lang naman to kasi dapat talaga ito ay doon sa bintana ko na isa. However, yun nga medyo maliit. Pero yeah, pagdating dito, medyo malaki naman siya, medyo mahaba kaya hindi din pantay. Pero hanggang ngayon na nag-edit ako ng video, hindi ko pa rin siya inaalis sa part na to dahil yeah, okay na rin naman. Pagtsagaan na lang natin. Next ko naman sinetup dito is yung bedsheet set mga kapare ko, which is yung punda, kumot, and also yung pang palet ng cover ng kama o cobre kama. So dito mga kapare ko, nangyari, kagaya ng sinabi ko kanina, medyo malaki yung binigay sa atin na cobre kama dito. Pero sa tingin ko, ako yung may mali sa part na to dahil malaki yung size na napili ko nung ina-add ko siya sa cart. So sa part na to, sarili kong mistake to. Pero pagdating sa quality nga pala ng cobre camo or ng bedsheet set, okay na okay kapare ko. Maganda siya. Almost nandun na siya sa quality nung mga binibili natin na bedsheet sa SM Supermarket mga kapare ko. So palag na rin.
for the quality. Next naman natin sinetup ay itong mousepad mga kapare ko. So support ito kahit na medyo maliit yung mousepad na dumating sa atin, medyo napaganda pa nga dahil mas gumanda or mas bumagay siya dun sa table ko kasi meron na ako ditong oversized mousepad na isa pang mousepad which is pinatong ko na lang itong sinasabi ng Temu na oversized mousepad ko pero alam naman natin na hindi dahil maliit talaga siya, although mahaba which is yun talagang oversized mousepad, pero pagdating sa sizing niya hindi siya ganun kalakihan. Pero pagdating dito mas naging okay pa nga or napaganda pa nga na maliit siya kasi nagkaroon siya ng two-tone color or sabihin nating layering pagdating sa mousepad, at para sa akin nagustuhan ko tong part na to. And then yung pinaka-last na nilagay natin dito mga kapare ko is yung ating banana light. So napakadali lang naman ikabit, kailangan nyo lang idikit yung ating adhesive na hook, and then isabit lang natin dito yung banana light natin, and then isaksak lang natin ito sa outlet, and voila, as you can see gumagana na siya. So baka may mga mang-judge sa akin dyan about sa paglalagay ko ng banana light dito. Wala pa kasi yung mga in-order kong pegboards, lalagyan pa kasi natin yan ng pegboards dyan mga kapare ko para magkaroon siya ng magandang highlight dyan, and then kapag nag-talking head videos na tayo sa mga future na videos natin, makikita ninyo yan dyan sa likod. Kaya nandyan po yan. Medyo madumi lang tingnan sa ngayon or makalat pang tingnan dahil wala pa tayong cable management as of now dahil nga bago-bago pa lang yung setup na yan. So huwag nyo akong i-judge para sa mga kapare ko natin dyan. And then yan mga kapare ko yung overall na ginawa nating room makeover dito sa kwarto natin slash studio gamit-gamit ang mga Temu products. At kahit man naka-encounter tayo ng mga problems sa mga Temu products, kagaya na lang nung walang wired na hexagon light, sayang magagamit sana natin yan dyan sa likod at mas gaganda sana yung lighting natin dyan, at nagkamali man sila pagdating dun sa size ng mousepad at saka ng curtain na pinadala nila sa akin, para sa akin for the price and also para dun sa quality ng mga product na yun, masasabi ko na good kapare ko si Temu. So same lang sila ng Lazada and Shopee, pero pagdating sa return, dun lang tayo magkakaroon ng problema dahil hindi ko pa rin natatry mag-return dito kay Temu. Pero pagdating sa mga product na to, para sa akin, for the quality and the price, walang magiging problema. Anyway, dito ko na nga pala tatapusin yung video. Para sa mga kapare ko dyan na meron ding same na kwarto ng kagaya sa akin, I hope makatulong sa inyo itong ginawa nating mini makeover. At para sa mga kapare ko din natin dyan na napapaisip kung bibili ba sila kay Temu, sana maging example din itong video na to kung ano yung mga kinakailangan yung asahan pagdating sa website or sa shopping platform na to. Nga pala, pasamantagal nga lang pala tong studio and kwarto type natin dahil magkakaroon talaga tayo ng specific na kwarto para sa studio at inaasikaso pa lang namin yon. I think ngayong 2025 or before mag-end of the year, mapapakita ko yun sa inyo mga para ko. Don't worry, magkakaroon tayo ng studio tour pagdating doon. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace.